Hebrews 8:6, the Bible says, "But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises." Tayo po ay mayroong better promises. At ito po ay dahil sa better covenant na dala-dala, na established because of our Lord Jesus Christ. Ang covenant po ay isang kasunduan. Ang kasunduan ay importante sa bawat tao. Tayo po ay nagkakasundo dito sa church na ito. Sana po ay kasundo namin kayong lahat. Sana po ay lahat ng umaattend ngayon ay maging convinced na ang church na ito ay naglilingkod sa Diyos at tinatanggap ng Panginoong Diyos. Kaya ano pa ang iniintay ng mga hindi pa natin kasama? Makipagkasundo na tayo sa Panginoong Diyos. Let's have a church covenant with you. So, sa umpisa ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang covenant sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng lahat ng impormasyon kay Moises. Siya ang unang nagsulat. Si Abraham po ay walang sinulat na aklat. Walang Book of Abraham. Pag nakakita kayo niyan, hindi yan galing sa Panginoon Diyos. Ang umpisa ay ang Genesis at ito ay sinulat ni Moises. Yan. Ang Panginoon ay nakipag-usap kay Moises. At purihin ang Panginoon sapagkat hindi siya nananatiling remote sa atin. Siya ay isang Diyos na may persona. Hindi siya Diyos na nasa clouds lamang, obscure, invisible, and cannot be known. Siya po ay nagpapakilala. Siya ay gustong magkaroon ng relasyon sa mga tao. So, ang tendency ng isang hari, no, sa pag nakikita nyo siguro yung mga emperor, mahirap sila ma-approach. Kailangan may mga gwardya, may mga pintuan, merong mga 100 paces, merong 1,000 paces. Nakikipag-usap ka sa pinakahari ng China, kailangan malayo ka kasi you are not worthy to go nearer. You have to be a more noble person to go nearer. Pero ang ating Panginoon, siya yung nag-approach sa tao. He is the one who put himself in the garden sa kay Adan at nakipag-fellowship siya kay Adan. Siya ang naglagay kay Adan sa isang better place. Siya ang naglagay kay Adan ng mga hayop at nung walang makitang helpmeet para kay Adan, ay nagkaroon ng helpmeet para sa kanya, si Eve. So that was the time na may kasunduan ng tinatawag na Adamic Covenant. Pero itong Adamic Covenant, hindi niyo makikita sa Bible yung word na Adamic Covenant. We just label it as such because may kasunduan may imposition ang Panginoon kay Adan. Sabi niya, of the fruit of all the trees that thou findest in the garden, thou mayest eat. But the tree which is in the midst of the garden, which is the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, thou mayest not eat thereof, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. That is the covenant. Papakainin kita, bibigyan kita ng asawa, bigyan kita ng buhay, lahat ng kailangan mo, andyan na. Subalit, maliban isa lamang ang pagbabawal ko sa iyo. Payag ka ba? Wala yung payag ka ba sa Bible, no? Pero yun covenant eh. So, he has to obey. But he disobeyed. So, ang sumunod, yung covenant
kay Abraham, the Abrahamic covenant, na kung saan sinabi, look at the stars, look at the sand of the sea, I will give you and to your seed, no? And all that bless you shall be blessed, and all that curse you shall be cursed. So, Abrahamic covenant. Pero walang nakalagay na Abrahamic covenant. At ang sumunod, Mosaic covenant, which is, yun na nakasulat dito. No? Na between Moses, through Moses, to the nation of Israel. To the nation of Israel, ay nakipagkasundo ang Panginoon sa isang bayan, hindi sa isang tao lang, sa isang bayan. At pinili niya yan, hindi dahil yan ang pinakamalakas. Kung ikaw ang pipili ng basketball team, ang pipiliin mo ba yung talunan? Ang pipiliin mo ba yung maliliit? Ang pipiliin mo ba yung hindi nakakashoot? Ang pipiliin mo yung pinakamalakas. Naalala ko nung 1960s, ang pinakamalakas nun, Crispa. No? Wala na ngayon yan. Crispa versus Meralco. So, malakas yung Crispa, lagi nananalo. Kaya, yun ang maraming nag-cheer sa kanila. At dahil nagpupustahan. No? Dahil nagpupustahan at halos walang pasok noon. Pagkaya ng laro, no? Lahat nasa TV, lahat nanonood at nakikinood. Pag wala kang TV noon, makikinood ka. Lahat nandun. Pag nakakashoot, lahat sumasabog yung buong sigawan. So that is the nation of Israel, ang pinakamahina, pinakakonte, pero yun ang pinili ng Panginoon. Para ipakita sa Kanya na God is their strength. Ang tao, ang bansa na nanalo because of God, not because of might. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. At hanggang ngayon, gano'n naman eh. Diba? Huwag tayong porket magagaling, gumaling, o nakapagpakita ka ng kagalingan, sasabihin mo, ibahin mo to. Diba? Huwag tayong gano'n, huwag tayong hibang. Huwag tayong mayabang. No? Na, porket nakaka-score tayo, ibahin mo to. So, kailangan, i-recognize natin, kaya napupunta sa iyo ang magagandang bagay because of Christ, because of God. So, Moses, we know all these things because Moses wrote about it. Through Moses, we can see the covenant of God between God and Israel. And that was the first covenant. That was the mediator. The Moses was, well, it can be said na Moses was the mediator. Or through him, naintindihan natin ang covenant because of his writings. Ngayon, sinasabi sa verse 6 ng Hebrews 8, now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant. So, ang Panginoong Jesucristo ngayon ay mas higit kay Moises. At siya ang ating talagang pinanghahawakan, pinagkakatiwalaan, sapagkat ang kanyang ginawa, ang kanyang dinala, ang kanyang bitbit ay sinatawag na better covenant. Yung naunang covenant, malakas yan, ginawa yan ng Panginoon, sa Diyos din galing yan. Subalit, sa kalooban ng Diyos, ay meron pa pala siyang plano ng better covenant, which was established upon better promises. Why? Because the mediator
of this better covenant is the Lord Jesus Christ Himself, the Son of God. Si Moses, ano sinabi ni Moses compared sa Panginoong Jesus, the Son of God? Kung kukumpara, ay wala. No? Walang comparison. So, dito na ngayon tayo sa panahon ng better covenant established upon better promises. The first covenant was voluntary. Gawin nyo ito, mag-sacrifice kayo, ibe-bless ko kayo. Gawin nyong clean ang inyong bansa, gawin nyong pure, ibe-bless ko kayo, poproteksyonan ko kayo. I-keep nyo yung Sabbath, magpapatuloy kayong umani. Magta-tithes kayo, I will give you, open you the windows of heaven. Yan po, Malakay 3:10, hindi yan para sa New Testament church. Malakay 3:10 is for the nation of Israel. Kasi may curse. Diba? Sabi, shall a man rob God? Yet, ye have robbed me. Even this whole nation. Hindi yan sinasabi sa mga Kristiyano. Hindi naman tayo bayan eh. Hindi naman tayo bansa eh. Diba? This whole nation is cursed with a curse because you have robbed me. Kaya hindi nyo naririnig sa pulpit na ito na yung mga hindi nagtatites, mga magnanakaw. Diba? Hindi po tayo based on free will offering. Tithes din, pero yung 10% na yan, voluntary offering. Walang naniningil, walang nagtutuos, nasa sa puso mo yan. Hindi mo ibigay, Panginoon nang magtitingin sa puso mo. Bakit? Diba? Hindi tayo nagko-compute. Hindi tayo nagbibigay dito ng, magkano salary ni Jerome? 100,000 o 10,000 yan monthly. Tapos, sasabihin ko kay brother, magkano tinights ni Jerome? 5,000 lang, pastor eh. Brother Jerome, lika. Magtutuos tayo. Walang ganon. Wala ditong kakaba-kaba na natumbo ko ba yung salary mo, Brad? Pasensya na. Pasensya. Ngayon, wala tayo ditong ganon. No? Pero, kahit na hindi tayo strict sa tithes and offerings, pinagpapala tayo ng Panginoon as a church. Dahil yung mga members ay faithful. Naintindihan nila na ang church may pangangailangan. Pero ba't tayo napunta sa tithes? Because of the covenant of Israel and God. Sinisingil sila ng Panginoon eh. No? At ang tawag sa kanila, mga magnanakaw. Kaya sila ay cursed. Oh. And thus, ngayon, sabi ng Panginoon, bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I shall rebuke the devourer. So yan yung promise ng covenant between God and Israel na based sa Sabbath keeping, based sa atonement of animal sacrifices, and based on tithes and offerings. Sila ay papatuloy na binibless based on voluntary giving of the requirements of the covenant. Free will yan. Pero may curse yan. At ano nangyari? Alam natin nangyari. They failed. Lahat ng free will, nagpe-fail. Bakit? Ang will ng tao, corrupt. There's none righteous, no not one. Pagka pinapapili ka, magta-tithes ka ba o hindi? Sana po, hindi na lang eh. Dami ko rin pangangailangan eh. Ikaw ba, perfect attendance mo? Sana po, wala na lang attendance. Di ba? Nakumpleto mo na ba ang Bible? Sana wala na lang yan. Tanggalin na lang natin yan. Yang mga Bible reading, kasi hindi ko kaya yan eh. Nagpe-pray ka pa ba everyday? Pag kumakain. So, yung mga ganyan, kukunti na nga lang ang kailangan nating gawain
para tayo ay magkaroon ng maganda at masayang relasyon sa Diyos, hindi pa natin matupad. Hindi pa natin. Di lalo na pag sinusulit, pag may exam. Di ba? Nagsusolving ka ba? Minsan. Pag sinusumpong. Yan. Pero yung iba sa atin, talagang masigasig. Lagi may handang trucks sa sasakyan. No? Pag nagbabayad sa Jollibee, kasama yung trucks. Nagbabayad sa gasolinahan, pag nagbabayad sa toll gate, kasama yon. Kahit saan. Ito ang church namin, nagpapakilala siya. Maganda po yung ugali na yun. No? At sana po ay patuloy natin yan dahil sa kagagawa natin yan, makakakita tayo ng mga kaluluwa na sumasampalataya sa Panginoon na dumaan sa ating bibig. Yung palang ginawa tayong instrumento ng Diyos, blessing na yun eh. Diba? So we have the one who read the Bible here, galing sa isang tao na sa maraming tao, no, na nakipag-contribute sa kanya para siya ay maintindihan yung gospel. So, ganun po. Sana magkaroon tayo ng desire na, Lord, gamitin mo naman ako. Gamitin mo naman ako, Lord. Kasi sabi sa covenant sa church namin, I will be an instrument to propagate the gospel. Propagate the message of the church. At yan naman ang sinabi sa atin, yung Great Commission. Go into all the world. So Moses was the mediator of the first covenant. It was a free will covenant. It was voluntary. And it was broken. Kaya, ang sabi sa Hebrews 8:6, we need to obtain a more excellent ministry from a more excellent Savior who is the mediator of a better covenant. Kaya nagkaroon ng necessity ng better covenant. Kasi yung first covenant, nabali, nasira, hindi tinupad. Ngayon, sa better covenant, sigurado na tayo na merong makakatupad. Dahil yung yung mismo mediator, siya na ang tumupad para sa atin. Si Moses, sino ba siya? Isang tao na failure din. Failure din si Moises. Pero itong ating mediator of a better covenant, Jesus never fails. He will never fail. And he succeed. And he said, it is finished. Sabi niya sa John 17, the things that you have given me, I have fulfilled them. The people that you have given me, no one was lost, but the son of perdition. Ibig sabihin, plano ng Diyos talaga yung son of perdition. Because Jesus never fails. So the new covenant is based on grace. Ito na ngayon, hindi na ito galing sa yung free will. Kaya po yung ating mga kapatid na naniniwala sa whosoever will, na based sa John 3:16, akala nila yung John 3:16 ay nagtuturo na nasa sa desisyon ng tao kung ikaw ay maliligtas o hindi. It appears like that. Sa isip natin, sa umpisa, pag tinatanggap mo ang Panginoon, iniisip mo, ikaw ang decision maker. Ino-offer sa iyo yung gospel. Tanggapin mo ang Panginoon. Naiintindihan mo ba itong sinasabi ko, eternal life? Intindihin mo. Sige na. Pagpe-pray kita. So, sige na nga. Parang nanliligaw yung soul winner, no? Sige na nga. Tinatanggap ko na si Kristo na ino-offer mo sa akin. Praise God! Sige. Pray tayo. So, from that step forward, he becomes or she becomes a follower of Christ.
Pero later on, as you grow in Christ, naintindihan mo na kung hindi dahil sa Holy Spirit na binigyan ka ng bagong pagkakaintindi, binuksan yung puso mo na nangingitim sa kadiliman, na bulag, binulag ng dyablo, kung hindi yan binuksan, hindi mo maintindihan yung sinasabi ng soul winner. Hindi mo maintindihan yung sinasabi nun sa mga verse. Ire-reject mo pa rin yan patuloy. Kaya po meron iba sa atin na kailan kayo nakaintindi? After so many Bible studies. After so many attendance. And some of you, attend, hindi pa rin nakuha. No? Hindi pa rin. They will still go away and say, naintindihan mo na ba? Alam mo na ba? Meron ka na ba eternal life? Hindi pa rin eh. Hindi ko pa rin makuha eh. Sige. Attend ka lang. Next time, makukuha mo na yan. We'll just keep following up until some people biglang nawala na lang. Ayaw na nila. And another church from another location will follow them up and boom! Naintindihan. Simple lang. Tapos sabihin mo pa, bakit to? Ilang beses nag-preach si Pastor Nilo, hindi marunong mag-preach yun. Hindi ko naintindihan. Ito, batang to, nagsabi sa akin, naintindihan ko, ganun lang pala kasimple ang salvation. No? Di ba, nangyari sa atin yan? No? Si Brother Nick, ilang beses umaaten yan sa Riyadh. Tapos po, andun lang minsan sa garahe, hindi po maakyat. No? Tapos, lahat ng anak niya at asawa niya, ligtas. So, preach ako ng preach. Tapos, personal, one-on-one. Hindi makuha. Dumating siya sa Jubel. Umalis na sila sa atin. Punta ng Jubel. Tapos, Damam. Doon sila tumira. Tapos, ko si Brother Ruben. Sabi ko, Brad, umpisa kayong gawain dyan. Nung nag-umpisa ng gawain dyan sa bahay nila, biglang nagtindihan niya yung salvation. Sabi ko, bobo talaga ako. Si Brother Ruben, ang nakapag-explain at naintindihan. Pero yung mensahe ni Brother Ruben, tsaka mensahe ko, pareho. O anong naiba? Yung pagbubukas ng puso ng Panginoon. Yung grace of God. So, hintay lang tayo. Huwag tayo maiinis doon sa mga hindi makaintindi ngayon. No? Hintay lang. Dahil may time ang Panginoon para sa lahat ng bagay. Okay? So, the new covenant is imposed and it is based on grace and it cannot be broken. Why do I say imposed? Because it is effectual. Limited, irresistible grace. Yan, ibig sabihin yan, effectual. Call. Pag ang Panginoon kumilos, tatalab. Pag ang bibig ko lang ang kumikilos, maaaring hindi tumalab. Or talagang hindi tatalab. Ginagamit lang yung bibig ng preacher para yung Holy Spirit, siya mismo ang kikilos sa puso. Yun ang pagkilos ng Panginoon na effective. Yung akin, general call. Be saved! Maligtas ka na! Tanggapin mo si Kristo! Pag hindi kumilos ang Holy Spirit sa puso mo, wala yan. Wala effect yan. At minsan, dideceive mo yung sarili mo. Sige na nga. Magjo-join na ako ng church nyo. Dahil minsan, tayo makulit. Namemwersa tayo, pinipressure natin. No? O hindi mo alam. Dapat alam mo na, pabaptize ka na. So, after mga few years, yung isang tao sabi, mag-testimony ka nga. Praise God, tuwan-tuwa ako sa'yo kasi na-save ka na. Ako po ay na-save
nung sinabi ni Brother Louie na magpabaptize na ako. Yun ang testimony niya. Yung, nung nagpabaptize siya, tsaka siya na-save, di niya na pa rin naintindihan pala. Yun ang, kaya tuntua ako dun sa mga bagong baptize natin. Kasi talagang naintindihan nila. Na ang kanilang tagapagligtas, hindi yung tubig. Hindi yung Baptist Church, ang Panginoong Jesucristo. God has made a covenant from God and between God and that person in their hearts, not in our way of proclaiming. No? So this is the true covenant based on grace na hindi mawawala. Diba? Ang Panginoon ang may akda niyan eh. Jesus is the author and finisher. Siyang may akda at dahil siyang nag-umpisa, siya rin ang tatapos. Diba? Hindi yung kagaya ng mga salitang kanto na, inumpisahan mo, tatapusin ko. Hindi ganun. Diba? Inumpisahan ng Panginoon ang work of grace sa puso mo, siya rin ang tatapos. He will do it until the day that He presents you holy and unblameable in the sight of God. Tuloy-tuloy po yan ang work ng Panginoon sa atin. Minsan lang, backsliden tayo. Sana walang ganun. No? Sana kung nag-backslide, saglit lang. No? Pero tayo, pinagbibigyan natin, no? Hindi tayo mahigpit. Pag nag-backslide, hindi tayo, oy, Brad James, Brad Louie, Brad June, bisitahin nyo, no? Hindi umaten ng 2 linggo na. Bisitahin nyo. Tanong nyo kung bakit. At kung hindi siya babalik agad, declare natin dito. Hindi tayo mahigpit. No? Binibigyan natin ng space ang mga tao. But, it is really that determination kung anong gagawin kung anong mangyayari dahil nagba-backslide ka, Panginoon. Kung matagal ba bago kanya paluin o hindi. Papaluin ka ba o hindi. Panginoon, siya ang ama natin. So the first covenant has good promises to Israel and to the world through Israel. Noong unang panahon ni Moises, panahon ng Mosaic Covenant, Israeli Covenant, there were promises of salvation and redemption, atonement, dealing with sins. And if you are a Gentile, you have to be included in the commonwealth of Israel in order to enjoy the promises and the privileges of the covenant. Kailangan sumali ka. No? Si Ruth, paano sumali? Babae siya, no? So hindi circumcision. Kundi ang sinabi niya kay Naomi, si Naomi yan, di ba? Na naging Mara. Don't call me Naomi, call me Mara because I had a bitter life. So, si Naomi hindi dapat maging Mara. Kailangan maging Naomi siya. At sabi ni Ruth, no? Forbid me not to be with thee, nor to go away from following after thee. Your God shall be my God. Your people shall be my people. So, that is the commitment na magiging Jew si Naomi. Ay si Ruth. Magiging Jew si Ruth. So kailangan ikaw ay maging Jew to enjoy the privileges of the covenant between Moses, between Israel and God. That was the old covenant. Pero sa better covenant, the new covenant, you don't have to become a Jew. Kahit Pilipino ka, ikaw ay isang hentil, for God so loved the world
You don't have to be a Jew. Hindi mo kailangan mag-pilgrimage sa Israel. No? Hindi mo kailangan maging IDF para ikaw ay mag-enjoy ng salvation na dinala ni Kristo. You will just remain a Filipino, a Gentile. And Jews and Gentile now enjoy a better covenant because of the finished work of Jesus Christ. Amen. Tinapos na ni Kristo eh. So hindi ka na kailangang maging citizen ng Israel, magpa-circumcise, magkaroon ng mga kung ano-anong debuho sa katawan. No? Alam niyo yung yung anak ni Trump, no, si Ivanka. Si Ivanka. Dahil yung asawa niya ay isang anong tawag nila ron? May tawag silang isang special na Jew, no? Kabbalistic Jew. Ay nag-join siya sa asawa niya. Galing na siya sa supposed to be Christian faith. No? Pero umalis siya sa Christian faith, nag-join siya sa Jewish faith. So akala niya ay may advantage yon sa harap ng Diyos. Yan bakit gano'n? No? Ang tatalino, ang yayaman, hindi nila naintindihan. That Moses had the covenant, but Jesus had a better covenant and has a better promises. At hindi na kailangan. Natutuwa ako doon kay Ben Shapiro dahil winitnessan siya ni John MacArthur. At sabi niya, sinolwin ako ni John MacArthur eh. Ibig sabihin, parang siya si Festus, almost thou persuadest me to be a Christian. Kung kilala niyo si Ben Shapiro, isa siyang rabbi na world famous. At talagang kontik na siya. Napanood ko yung exchange nila eh. Kontik na siya. Hindi siya makalusot kay John MacArthur. No? Talagang makukonvince siya sa gospel. At sana ganun tayo. No? Sino man makaharap natin ay hindi tayo bibigyan tayo ng Panginoon ng equipment para masabi ang tamang gospel sa mga tao. So this new covenant has better promises to Israel and to the world. Even if Israel now is blinded. Alam niyo ba ang kondisyon ng Israel ngayon? Sila ay binulag. Upang ang mga hentil, kagaya natin, ay maiduktong. Sila ngayon, bilang bansa, hindi ko sinasabi na walang Jew na pwedeng maligtas. Pwede pa rin silang maligtas. Because the gifts and calling of God are without repentance. They are still the chosen nation. But, sa ngayon, they are blinded. For the benefit of the Filipinos and the Americans and the Russians and those who are not Jews. Kaya habang tayo ay nasa window of opportunity, let us preach the gospel to every creature. Pagkakataon natin to, panahon natin ito. No? Huwag nating sayangin. Dadating ang panahon, pagdating ng rapture, sasabihin mo, sana naging mas masipag pa ako. Tapos na. Tapos na ang paglilingkod. Ngayon ay oras na ng pagsamba. Pag glorified body ka na, ang paglilingkod, hindi na soul winning. Hindi na pag-attend ng church. Kasi, kaharap mo na lagi ang Panginoon forever and ever. Wala nang uwian. Wala nang lunch break. Forever lunch break na yon. Forever na kasiyahan. So, sasabihin mo na lang, I miss those times. Maaaring di mo sabihin I miss kasi andyan na yung Savior sa harap mo, no?
Pero manghihinayang ka din. Kahit papano. Na hindi mo sinamantala na naglingkod sa Panginoon ng todo. Naintindihan ba natin? Na pwede pa tayong magdagdag ng paglilingkod, na hindi lang ngayong umaga tayo naglilingkod at sumasamba. Meron pa tayong pagkakataon mamayang hapon. Wag muna kayong maglaba mamayang hapon. Wag muna kayong mag-outing mamayang hapon. Meron pa tayong service. Tapos maghanap pa kayo ng ministry. No? Yung mga men, sabi ko, baka merong nagde-desire dyan, hindi lang natin alam kung may calling ka. Meron tayong 6 a.m. to 7 a.m. na Bible school, gagawain natin yan. Umpisa ng September. No? You don't have to come here. 1 hour lang. And let's start it hanggang dumating ang Panginoon. No? So, yung mga ladies, ganun din. Kita niyo si Sister Imelda, nagtuturo. Yung sa newsletter ministry, meron na naman tayong newsletter. Tapos, yung mga umaawit, kahit ladies ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. That is to exercise the benefits of the covenant na binigay sa atin, inihabilin sa ating church. Wag tayong upo lang. Hanap tayo ng magagawa, may paglilingkod sa Panginoon. This new covenant is given to us with better promises, and pagdating ng panahon, i-implement na yan. Sa ngayon, implemented na yan, pero invisible ang promise. Kasi nananatili pang promise. Nandito na tayo sa loob ng covenant, pero ang promise, wala pa, future pa. Kailan magiging nakikita na natin ang promise? Pagdating ng Panginoon, pag siya ay nag-uupo na sa kanyang trono, doon sa new temple sa Jerusalem. Pag nakaupo na siya doon, visible na lahat ng promise. Yung katawan mo, pag tiningnan mo, wala nang peklat. Hindi mo na kailangan maglagay ng cosmetic. Maganda ka na. Kahit wala kang lipstick. At ang mga damit mo, hindi mo na kailangan palitan kasi they are robes of righteousness from God Himself. And you will have a more glorious body. All of us who are truly saved. Kitang-kita na muna. You will have a better fellowship. You will have a better appreciation of the things of God. You will have better worship. You will have a better singing ability. Everything will be better. These are the better promises which will be fulfilled when Christ comes to rule and reign with us for 1,000 years. At sana po ay alam natin, sigurado tayo na makakasama tayo doon. Sana po sa panahon na ito, this is the time of assurance and reassurance. Na hindi tayo nagbabaliwala lang na member na ako ng church. Membership of the church does not mean you're saved. Amen. Make sure of your calling and election. So, tingnan yung verse 9, Hebrews 8:9. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day, when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not. So, failure po yung first covenant. Kaya, itong bagong covenant, sabi sa verse 10, for this is the covenant that I will make
with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind. Mapupunta na sa isip natin, mai-implant na. Once you are glorified. Now, first of all, sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi pa tayo glorified body. Napunta na sa ating puso ang covenant at ang katotohanan ni Kristo because of being born again. Sino sa atin ang born again na? Say amen. Amen. Kung ikaw ay born again na, kaya ka na born again, kumilos ang Panginoon sa puso mo para yung kanyang kalooban, yung kanyang kaligtasan, yung kanyang biyaya, maintindihan mo. Imposible yan sa natural mind. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God. It's impossible to understand the gospel. Pero bakit mo naintindihan? God gave you a quickening. God gave you a spiritual awakening. God gave you light from darkness. Diba? Sabi niya doon sa umpisa, darkness was upon the face of the deep. Sabi niya, let there be light. Ganon din ang ginawa niya sa puso mo na nasa kadiliman. Let there be light! At ikaw ay nagkaroon ng panibagong kapanganakan. At nung ikaw ay pinanganak na muli, nung dumating yung gospel, ang linaw. Naintindihan mo na. Yan yung sinasabi na sa Hebrews 8:10, this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. I will put my laws into their mind. May kilos ang Diyos na kung ikaw lang papabayaan niya, you will not put the law of God into your mind. Kung papabayaan niya yung tao, walang mag-a-appreciate sa Bible. Ano pa sabi? I will write them in their hearts. Yang puso natin ay ano? Wicked. Desperately wicked. Hindi lang wicked, desperately pa. Walang kapag-apag-asang maging matino. Who can know it? No? So, God has to intervene and straighten out your heart and put His law into your mind and write them in your heart. And now, nabuksan ka na. Nakuha mo na ang good news pala ay hindi ka mo na kailangang magsikap para maligtas dahil ginawanap na ni Kristo ang kaligtasan para sa iyo. Siya ang iyong kahalili. Siya ang iyong substitute. Imbis na ikaw ang tatapon sa impyerno, si Kristo ang nagdusa sa krus. Substitution ang nangyari. Pag naintindihan mo yan, binuksan ka na ng Panginoon. Pag naniwala ka na sa substitution, Lord, salamat. Hindi na ako itatapon sa impyerno dahil ikaw na ang pinarusahan para sa akin. Thank you, Lord. Yun ang lalabas sa puso mo. Pero, di ba ang puso mo ay madumi? Paano lalabas sa puso mo yon? Dahil binago ng Diyos ang puso mo eh. He wrote something in your heart. Yun ang sinasabi sa Hebrews 8:10 to 12. After He writes His law into our hearts, I will be to them a God, and they shall be to me a people. Tingnan nyo. Itong verse 11, yung verse 10, nag-umpisa sa pagiging born again. Pero yung verse 11, marirealize sa millennial reign of Christ. Isang verse lang ang pagkakaiba. Sabi sa verse 11 kasi ganito, and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord. Anong ginagawa ko ngayon?
I am preaching, know the Lord. Tingnan mo, pag-aralan mo, kilalanin mo si Kristo, ang Panginoon. Pagdating ng si Kristo nandito na sa lupa, ang sabi ng verse 11, hindi na nila tuturuan ang bawat isa na kilalanin mo ang Panginoon. Hindi na raw topic yan, hindi na subject yan. Bakit? Hindi na magsasalita ng know the Lord. All shall know me. Pagdating ng 1,000-year reign of Christ, lahat ay makakakilala sa akin. So that is a future event. Ngayon ba lahat nakakakilala kay Kristo? Hindi. Ang iba kay Kristo, ang iba kay Muhammad, ang iba kay Buddha, ang iba kay Mammon. Kilala niyo si Mammon? Central Bank. Oo. Yung kung dati wala 1,000 tayo eh. No? 500 lang. Yung nakaganyan. Ang kilala ko si Ninoy, sabi ng pulis. Kilala mo ba si Ninoy? Meron akong Ninoy dito eh. Baka, wag mo na ako hulihin. Bigyan na lang kita ng Ninoy. Yan ang kilala ng mga tao. See? Pero pagdating ng 1,000-year reign of Christ, lahat makakakilala. Kasi siya yung nakaupo as King of Kings and Lord of Lords. At kung may pera, siya yung naka-imprenta sa pera. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Yan ang pera na gagamitin. Na siguro, gold coin. No? Kasi may bilihan pa rin. Hindi tayo kasali ron. Kasi glorified body tayo, di tayo magugutom. Pero yung mga tao na hindi glorified, sila yung magbebenta pa rin at buying pa rin at selling. Tatrabaho pa rin sila. Normal human economy. No? Pero, all shall know me in that day. From the least to the greatest. Walang, ay mahirap lang ako eh. Sino ba yan sinasabi mong Jesus Christ? Wala. O hindi kayo sabihin, ay mayaman ako, hindi ako nanonood ng Jesus Christ. Hindi. All shall know me. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Yan. So, marerestore ang bansang Israel as the primary nation in the world. Because isang Jew ang nakaupo sa trono as president of the world. Their sins and iniquities will I remember no more. So mga kapatid, tapos na yung ating mensahe. Ano ang napala natin? Ang napala dapat natin, habang tayo nasa lupa, magsikap tayo bago dumating ang paghuhukom ni Kristo, the judgment seat of Christ. Magsikap tayo na maglingkod. At hindi lang basta paglilingkod. Talagang seryoso at all your hearts. Because time will come when work is finished. And we'll just worship. And at that time, you will be judged kung ano ang ginawa mo sa Panginoon. Kung tatamad-tamad ka, may matatanggap ka. Kung masipag ka, may matatanggap ka. Iba-iba. Hindi pwedeng equal lang tayo. So, ang Panginoon hindi nakakalimot sa lahat ng ginagawa natin. No? Kaya sana po, ini-encourage ko ang church na ito, lahat ng members. Alam nyo naman lahat ng trabaho natin eh.
we have given all efforts to make announcements. We have websites. We have sermons. We have messages. Alam nyo eh. Alam natin lahat eh. At alam mo din na ikaw ay hindi nakakapagbigay as you should. Hindi mo na ibibigay yung best mo. So, anong gagawin mo doon? Ganun na lang ba yun? Hanggang dumating ang Panginoon, you will not do your best. Let's do. Kuha tayo. Kahit po'y tumayo.